Isinama si Rizal noon ng kanyang kapatid na si Pasiano. Roon, nakita ang sobrang paghihinagpis niya dahil naging malapit siya sa isa sa mga pari, si Padre Jose Burgos. Nais ko inyong saksihan ang pagbintay sa 3 paring martir, mga taksir sa simbahan, mga ere! Matapos ang karumaldumal na pagpatay at pagbitay sa 3 paring martir, hinagpis at matinding kalungkutan ang natimo sa puso't isipan, sapagkat ang mahal na ina ni Rizal ay nasangkot siya sa kasalanang ibinibintang sa kanya na di umano'y kasama raw siya sa planong paglason sa kaniyang hipag na asawa ng kaniyang tiyo, Jose Alberto. Teodora, anong ibig sabihin nito? Ito lang ba ay gaganti mo sa akin? Wala naman ako ibang ginawa kung hindi maging mabuting asawa sa iyo. Nasasakripisyo ako sa ating pamilya at ito lang isusupli mo sa akin? Kaya kabron, kailan mo pa ako ginaganito? Mahal, hayaan mo kong magpaliwanag. Heto ang mainit na sabaw. Inumin habang mainit pa. Totoo bang nangyari? Teodora! 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 Ano ba nangyari sa ikay sumisigaw ka bang dito sa baba? Naririnig kita. Plano mo bang patayin? Nilagyan mo ng laso ng sabaw na binigay mo sa akin. Ha? Anong pinagsasabi mo? Walang laso ng sabaw na yan. Anong wala? Ininom ko ang sabaw na binigay mo sa akin at biglang sumakit ang aking tiyan. So balak mo talaga akong patayin. Tumigil ka nga. Ano ba pinagsasabi mo? Wala nang laso ng sabaw na yan. Huwag ka nga magkaila. Magandang umaga. Ako nga pala si Jose Rizal. Pwede ba ako yung maging katabi? Oo naman, pumarito ka, tumupo. Ay. Ano ba ang iyong kwento, Jose? Bakit ikaw ay nakasimangot? Ito ang unang araw natin sa paralang ito. May naalala lang, walang awang hinatak ang aking ginapalabas sa aming tahanan. Kasama ang Guardia Civil. Pinaglakad ang aking kawawang ina mula Calamba hanggang Santa Cruz. Walang awa siyang pinahirapan habang naglalakad siya. Napiid siya sa kulungan ng probinsya na higit 2 taon. Hindi ko lubos maisa-imahe ang pinagdaanan ng iyong pamilya, Jose. Sa kabila ng lahat, ako ay nagagalak sapagkat nakilala kita dito. Hindi ako pala kaibigan, ngunit walang dalawang isip at ako ay iyong kinausap. Isa lang talaga ang nais ko, ang makapagtapos at makabalik sa Europa. Paano ka pala nakapasa dito? Katahimikan, ang sesyon ngayon ay tatahimikin. Pinapahayag natin ang kaso ng pag-akila na si Doña Teodora D. Realonda laban sa hatol ng kanyang pagkakabilanggo. Ipakilala ang kanyang tagapagsalita. Kagalang-galang ko, ako po ay sa Abogado Juan de la Cruz at ako ay matuturo sa mayamang karanasan ni Doña Teodora at kabutiang asa na hindi magkakaya. Ako naman po si Abogado Maria Santos na nagtataglay ng katotohanan sa mga salita at bawat katwiran ng mga aksyon ni Doña Teodora. Pagpatuloy ninyo. Ang aming respetado kliyente ay nasente sa lahat ng mga palatang sa kanya. Ang mga ebidensya hindi sapat upang patunayan ang kanyang pagkakasangkot sa krimen. Kagalang-galang na po, ang aming pag-aaral sa kasong ito ay nagpakita ng kakulangan at katwiran sa mga patunay laban kay Doña Teodora. Ang inyong pagkakasalaysay ay dapat pag-aralan ng mabuti, kaya magpasya tayo ng maayos.
Pagpalain ka, Doña Teodora. Ang katarungan ay nagtagumpay ngayon. Ito ay panandalian lamang, ngunit ito'y mahalaga rin. Magsaya ka. Jose! Ano bang iniisip mo? Masyado ka na maraming alam at baka mapugutan na iyong ulo. Cisco, pigilan mo nga itong anak mo sa pinaplano niya. Hayaan mo na siya, Teo. Kung yan ang kanyang nais, ipagbigyan natin siya ng pagkakataon na magdesisyon ng kanya. Inay, suportahan na rin natin si Jose. Mas maganda siguro kung mas malalaman niya ang nilagay ng ating bansa sa pamamagitan ng edukasyon. Aalis na po ako. Kapag nakita ka, ako'y nahihiya. At pagkausap ka, ako'y namumula. Sabi ng puso ko. Leonor, minsan ay hinihiling ko kay Bathala sana ay hindi na lamang tayo magpinsan. Gusto kong yakapin ang hinaharap ng buong puso kasama ka at hindi kita iiwan magpakailanman. Pero Jose, ano na lang gagawin natin kapag nalaman nilang mayroon tayong relasyon sa isa't isa? Itatanan kita kung magkakaganon. Ngunit ngayon ay itatago muna natin sa ating mga kamag-anak ang ating lihim na ugnayan. Tatawagin kitang Taimis upang ngayon hindi sila makahalata. Ako'y in love sa'yo. Sana ay mahalin mo rin ako. Kapatid, hindi na maganda ang kalagayan ng inang. Kailangan ko na maghanap ng lunas para sa kanyang mata. Handa akong tumulong sa pero ano ang gagawin niya? Titigil ako sa pag-aaral dito sa Pilipinas. Maglalakbay ako patungong Europa upang makapag-aral at makahanap ng solusyon para sa sakit ng inang. Paano yung pag-alis mo? Ipagkakatiwala ko kay Pedro Paterno ang aking pasaporte. Siya ang tutulong sa akin upang makalusot sa mga otoridad. Maraming salamat, Pedro, sa iyong tulong. Wala yun, Jose. Alam kong mahalaga ang iyong misyon. Mahal ko, pagdadarasal kita kapag wala ako, mabalikan kita. Isang araw sa baybayin ng Maynila, nakatayo si Jose Rizal. Nakahanda nang sumakay sa barko. Pasyano, may liham para sa iyo. Maraming salamat. Mahal kong kapatid, nais kong ipabatid ang aking pasasalamat sa iyong pagsuporta sa aking planong pag-alis. Iilan lamang kayong nakaalam ng aking ninanais tulad ni na Ate Saturnina, Lucia, Cho Antonio, ang mga Valenzuela at ang aking ilang matatalik na kaibigan. Kung maaari, ipabatid mo sa ating mga magulang at sa aking minamahal na Leonor, patawarin nila ako sa aking biglaang paglisan. Hindi ko kailanman kalimutan ang aking misyon at ito ay ang mga obserba sa pamumuhay at kultura, lengguwahe at adwana, industriya at komersyo, ang gobyerno at batas dito sa Europa. Ito ay magsisilbing aking paghahanda upang makatulong sa pagpapalaya sa ating bansang inaapi at tinatapak-tapakan. Lubos na nagmamahal, Pepe. Ngayon ay 3 ng Mayo taong 1882. Si Rizal ay nakasakay sa barkong Salvadora. Ito na ang simula ng kanyang paglalakbay patungo sa kanluraning bayan. Sa wakas, si Rizal ay nakarating na rin sa Espanya. Ibang-iba ito sa kanyang bayan. Noong unay hindi niya gaanong nagustuhan ang Barcelona, ngunit habang nagtatagal rito, unti-unti niyang nagustuhan at naramdaman ang pagiging malaya.
Ilang araw ang nakalipas nang ako ay makarating dito sa Madrid. Napagpasyahan kong umanib sa Sirkulo Hispanyo-Filipino, isang organisasyon ng mga estudyanteng Pilipino sa Madrid kasama ang ilang Espanyol na dating nanirahan sa Pilipinas. Karamihan ay mga liberal gaya ni Don Pablo Ortiga y Rey. Hindi maiwasang malumbay at makadama ng kalungkutan sapagkat nangungulila sa tinubuang lupa. Ngunit lahat ng ito ay naibsan tuwing nasisilayan niya ang magandang mukha ni Consuelo. Consuelo, isinulat ko ang tulang ito para sa iyo. Sana ay magustuhan mo. Salamat, Pepe. Aking inakala na ang pagtitinginan namin sa isa't isa ay mapupunta sa pag-iibigan. Subalit, ito'y hindi nagbunga sa mas malalim na pag-iibigan. Dahil sa dalawang rason. Ang una ay hindi mawala sa aking isipan si Leonor Rivera. Ang ikalawa naman ang aking kaibigan na si Eduardo Lete ay may tinatagong paghanga rin kay Consuelo. Noong nagtungo sa bansang Berlin, Germany, doon ay sinulat niya ang unang sulat na ibinigay ni Rizal kay Ginoong Blumentritt. Dear Blumentritt, I have heard that you are studying our language and that you have already published some works about it. Permit me to send you a valuable book written by my countrymen on our language. The Spanish version is mediocre because the author is only a modest writer, but the Tagalog part is good, and it is precisely the language spoken in our province. Truly yours, Rizal. Rizal? Ikaw ba yan? Ano nangyari sa'yo? Walang dumating na pera mula kay Kuya Pasiano nitong nakaraang buwan. Isang beses na lang akong kumain at ako nang naglalabas sa aking damit upang makatipid. Dala ng sobrang kahirapan at pagtitipid sa panahong iyon, napag-isip-isip ni Rizal na magtanggal ng ilang pahina sa aking nobela. Isa sa mga kabanata na kanyang tinanggal ay ang kabanata patungkol kina Elias at Salome, na dapat ito ang ika-25 kabanata. Viola, nakahanap na rin tayo ng maglilibag ng Noli Me Tangere. Napakalaki ang ating naitipid. Masyado ka nagtitipid, Rizal. Kaya ko lang bayaran ng gastos kahit sa iba tayo na palibag. Mas mabuti na ang makatipid. Araw-araw nilang binabasa ng ulit-ulit ang Noli Me Tangere. Pagkatapos nitong mailimbag, upang kung may mali ay maitama. Noong ika-21 ng Marso taong 1887 ay lumabas na sa palimbagan ang kanyang akdang Noli Me Tangere. Ang kabuluhan ng pagsulat niya ng akdang ito ay upang mabuksan ang mga mata ng mga Pilipino sa kanser ng lipunan na nangyayari sa bansa. Ito ay ang pananakop ng Kastila sa ating bansang Pilipinas. Viola, itong manuskriptong ito ay binibigay ko sa iyo. Maraming salamat sa tulong mo. Balang araw, mapapalitan din ang kabutihang naitulot mo sa akin. Salamat, Rizal. Ikatlo ng Hunyo taong 1887, muli akong naglakbay pabalik sa aking bayang Calamba. Tatang, nais ko po sana magpaalam. Gusto kong bisitahin ang aking Leonor. Hindi maaari, Pepe. Alam mo naman na mainit ka sa mata ng mga praile. Bilang ama mo ay hindi ako papayag. Nais mo na ba talaga mawala ng buhay dito sa mundo? Di maaari! Kung yan po ang iyong nais, Tatang, susunod na lang ako. Matapos ni Rizal makapagtayo ng kanyang klinika, ay napag-isip-isip niya na simulan ang kanyang ikalawang nobela, ang El Filibusterismo. Ngunit, hindi maitatanggi na maraming bumabatikos sa kanyang akdang Noli Me Tangere. Kabilang na dito ang 8 pulyeto ni sinulat ni Padre Jose Rodriguez. Ang mga praile ay nag-iinit dahil sa paglabas ng katotohanang nangyayari sa Pilipinas. Ngunit, ilan sa aking mga matatalik na kaibigan ay dinipensahan naman ito. Buenos dias, Rizal. Alam mo na ba ang balita tungkol sa'yo? Delikado ang buhay mo ngayon. Kaya't nais kong lumisan ka na sa Pilipinas. Ayaw kong mamatay ka sa mga kamay ng mga praile. Ngunit, wala akong nakikitang masama sa mga nailimbag ko. Ako man, wala akong nakikitang masama sa mga sinulat mo. Sadyang mainit na talaga ang mga mata nila sa'yo. Pero kung ako sa'yo,
Ako'y lilisan na sa lalong madaling panahon dito sa Pilipinas. Okay, dato Escuelas Bendiga, Rizal. Gracias. Sa pangalawang pagkakataon ay aalis muli ako ng bansa. Hindi ko maaatim na masaktan ang aking pamilya at mahal sa buhay dahil sa aking pagsulat. Alam ko din na mas makakatulong ako sa paggising ng nasyonalismo sa mga puso ng mga Pilipino kung ipagpapatuloy ko ang aking pagsusulat sa ibang bansa. Konnichiwa, watashi no mae wa Sei-san desu. Kinailangan kong lumisan dahil mas importante ang aking misyon at ako'y tutungo sa Amerika at London para mapabuti ko ang wikang Ingles. Hi, nice to meet you. My name is Beatrice. Ako'y muling lumisan at nagtungong Paris dahil dito gaganapin ang Eksposisyong Universal. Sa wakas at nailathala ko rin ang pangalawa kong nobela. Si Rizal ay nakatanggap ng sulat mula kay Gobernador General Despujol. Kaya naman, siya ay agad na nagtungo sa kanya. Good morning, Senor. I have received this letter saying that you want to talk to me privately. Si Senor, I've sent you that letter because I want to know if you want to go back in Hong Kong. Why did you ask? Rizal, we found this in the pillowcases of your sister Lucia. This is Pobres Friarless, which is a satire against Dominican friars. I do not know where this came from. When we arrived in Manila, the inspector thoroughly checked our luggages. This is not ours. Don't deny it. Silencio! You will be escorted by my nephew Ramon. Take him! No! Namalagi si Rizal ng 4 na taon sa dapitan at doon ay nagtayo siya ng sariling klinika at sinubukang gamutin ang kanyang nanang. Ngunit di siya lubusang napagaling. Sa pangyayaring iyon ay naunawaan niya kung bakit hindi dapat gamutin ng isang doktor ang miyembro ng kanyang pamilya. Sa dapitan, nakilala ni Rizal ang isang napakagandang binibining nagbigay sa kanya ng isang magandang alaala. Siya ay isang magandang Irish na taga Hong Kong. Hindi nagdagal ay nahulog ang loob nila sa isa't isa. Naging matamis ang pagsasama nilang dalawa. Sila'y nagnais na magpakasal, ngunit hindi sila pinayagan ni Padre Obak dahil kinakailangan pang kunin ang pahintulot ng bishop sa Cebu. Kinailangan kong magmadali upang hindi maabutan ng himagsikan noon, sapagkat delikado ang panahon na iyon. Ngunit ako'y huli na. Nakaalis na ang bapor patungong Espanya ng araw na iyon. Ngunit pagkalipas ng 1 buwan, lula ng isang barkong Isla de Panay, ako'y natuloy sa pagtungo ko sa Espanya at do'y nakausap ko si Don Pedro. Nais ko sanang hilingin na tumigil ka na dito sa Singapore, Jose. Ako hindi mapalagay sa liham na iyong tinanggap. Ang liham na ipinadala ni Gobernador Blanco, ngunit umaasa ako na magiging maayos ang patutunguhan ng lahat ng ito. Di rin masyadong matatag ang iyong paniniwala sa Gobernador, Jose. Dapat alam mo na hindi siya dapat pagkatiwalaan. Manalig na lamang tayo, Pedro. Magiging maayos ang lahat ng ito. Kailangan nating matulungan si Rizal sa kanyang kinaroroonan ngayon. Kaya naman, kailangan nating gumawa ng paraan. Sa paano paraan naman dito? Maghahain tayo sa punong mahistradong habeas corpus upang marinig nila ang ating saloobin. Meron ba akong may tutulong? Kung iyong nais ay ikaw na lamang ang buwanghatin sa kanila nito. Masusunod. Gobernador General, ilang parte ng ating lupain ay unti-unti na nalulupig ng mga Indio.
Ayon sa aking liham na tanggap, si Mariano Lanera ay nagtagumpay sa paglusod sa gitna ng lupait, habang si Emilio Aguinaldo ay nalupig na ang Cavite. Sige, maaari ka na umalis. Ayon sa aking pagsisiyasat, may dalawang katibayan na laban sa iyo. Una ay ang mga sinumpaang pahayag ng iyong mga kasamahan sa bahay. Pangalawa ay ang mga katibayang dokumento tulad ng artikulo, tula, liham at talumpati sa iyong sinulat. Ilang masama sa mga artikulo at tulang aking ginawa. Hindi ito makatarungan. Sisiguraduhin kong malilinis ko ang aking pangalan. Ito lang ang aking maimumungkahi. Pinahintulutan kita na mamili ng iyong manananggol. Ito lang ang aking masasabi. Una, ang nasasakdal ay kailangang umarap sa pagliliti sa lalong madaling panahon. Ikalawa, si Rizal ay manatili sa pagitan. Ikatlo, ang pagtatanggol ay gagampanan ng isang pukbong Kastila at isang manananggol. At ikaapat, siya ay magmumulta ng isang milyong piso. Dito tayo ngayon upang litisin si Jose Rizal nang dahil sa kanyang kasong pag-alsa, sedisyon at pagtatatag ng mga iligal na mga samahan. Si Rizal ay ginawa lamang ang kanyang tungkulin para sa ating bayan at wala akong nakikitang masama laban dito. Isa pa ay mahirap ginawain ang usapin ito dahil sa mga damdamin laban sa sasandal. Ngunit, paano mo may papaliwanag ang mga pagbibintang ng mga hukom sa kanya? Ang mga hukom ay hindi dapat maging mapagganti. Dapat silang maging makatalino. Tahimik kayong lahat. Aking sinasang-ayunan ang naturang hatol sa ating masasaktan. Kung gayon, tapos na ang usapin. Hindi makatarungan ang nangyari. Hindi man lang tayo binigyan ng pagkakataon. Minadali nila ang paglilitis. Niloko nila tayo. Ginamit lang nila tayo. Bakit ba ikaw tong galit na galit eh? Ako naman tong mamamatay. Buti at nagawa mo pang magpatawa. Taviel, Ayoko na. Magbibitiw ako sa lahat ng tungkulin ko sa gobyerno. Uuwi ako sa Espanya. Hiyang-hiya ako sa iyo. Hiyang-hiya ako sa inyo. bakit? Dahil isa akong Kastila. Taviel, hindi ka Kastila. Pareho lang tayo. Disyembre 29, 1876 nang ako'y ihatid sa aking pansamantalang kwarto habang ako'y nag-aantay ng araw ng hatol nila sa akin. Kailangan natin gumawa ng paraan upang maligtas si Jose Rizal. Tama! 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 Mabuhay si Jose Rizal! Mabuhay! 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 Masyadong maigpit ang pagbabantay ng mga Kastila kay Tete. Kaya hindi madaling magawa ang mga nais nyo. Handa kami magbuwis ng buhay para lamang maligtas si Jose Rizal. Mabuhay! Mabuhay! Hindi kayo lahat. Ako man gusto ko rin iligtas ang aking kapatid. Ngunit natitiyak ko na kailanman ay hindi gugustuhin ni Pepe Menuba nagdudugunan dahil sa kanya. Wala na tayong magagawa. Diyos na ang bahala sa kanya. Regalo ito sa akin ng mga Taviela. Hihilingin ko ang mga opisyal na ipadala ito sa pagkamatay ko. There's something inside. Pepe! Handa na ako. Ikaw, huwag ka matakot. Andito lang ako. Tagapin mo ito upang hindi mo ko makalimutan. Bigay mo na yan sa pamilya ko dahil sobra-sobra na ang aking alaabas. Akala siguro nila tatakas ako. Saan naman ako pupunta? Sa dapitan?
Un ultimo favor, let me face the firing squad. Imposible! Then at least spare my head. In the name of the King of Spain, anyone who raises his voice in favor of the criminal will also be executed. Aim! Consumatum est. Fire! Terra Pegra. Death to all traitors! Viva! Viva! Viva España!